Good morning. Tara, basa na tayo natin libro guys. Magandang balita. Biblia. 15 January 2025. Batiin muna natin ang happy birthday Daddy Boyong. Nawa lagi kang nasa malusog na kalagayan. Laging masaya. And mahabang buhay na rin. 15 January 2025. Nandito tayo sa aklat ng Galatia chapter 2, si Pablo at ang ibang mga apostol. Galatia chapter 2 verse 1, pakisabayan ako ng basa guys, nang pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Galatia chapter 2 verse 1, makalipas ang 14 na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem kasama si Bernabe, isinama ko rin si Tito. Verse 2, bumalik ako sapagkat inihiyag sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta doon. Nakipagpulong ako ng sarilinan sa mga kinikilalang pinuno ng iglesia at inilahad ko sa kanila ang magandang balitang ipinapangaral ko sa mga hintil. Ginawa ko ito dahil ayaw kong mawala ng kabuluhan ang aking ginawa at ginagawa pa. Verse 3, kahit na isang Griego ang kasama kong si Tito, hindi nila pinilit na magpatuli ito. Verse 4, kahit may ilang nagkukunwaring mananampalataya na nagtangka ng gayon. Nakihalupilo sila sa amin upang manmanan ang kalagayang taglay natin kay Kristo Jesus upang kami muli nilang maalipin. Verse 5, hindi kami nagpailalim sa kanilang kagustuhan kahit isang saglit upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na kahulugan ng magandang balita. Verse 6, ngunit walang idinagdag sa aking ipinapangaral ang mga kinikilalang pinuno. Hindi mahalaga sa akin kung sino man sila sapagkat walang itinatangi ang Diyos. Verse 7, sa halip kinilala nila na ako'y pinili ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga hintil, tulad ni Pedro na pinili naman upang mangaral ng magandang balita sa mga Hudyo. Verse 8, ang Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Pedro na mangaral sa mga Hudyo, ang siya ring nagbigay sa akin ng kapangyarihang mangaral sa mga hintil. Verse 9, nakita ni na Santiago, Pedro at Juan na mga kinikilalang haligi ng iglesia na ako'y talagang binigyan ng tanging tungkulin na ito, kaya tinanggap nila kami ni Bernabe bilang mga kamanggagawa. Pinagkasunduan namin na kami sa mga hintil mangangaral at sila na may sa mga Hudyo. Verse 10, ang hiling lamang nila ay huwag naming pababayaan ang mga dukha at talaga namang patuloy ko itong ginagawa. Pinagsabihan ni Pablo si Pedro. Galatia chapter 2 verse 11. Nang si Pedro ay nasa Antioquia, harapan kong sinabi sa kanya na mali ang kanyang ginagawa. Verse 12, dahil bago dumating ang ilang sugo ni Santiago, siya nakikisalo sa mga hintil, subalit nang dumating na ang mga iyon, lumayo na siya at hindi na nakisalo sa mga hintil dahil sa takot niya sa pangkat na mga Hudyo na nagbibigay diin sa pagtutuli. Verse 13, at gumaya naman sa kanya ang ibang mga kapatid doon na mga Hudyo, pati si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari. Verse 14, nang makita kong ang kanilang ikinikilos ay hindi ayon sa tunay na diwa ng magandang balita, sinabi ko kay Pedro sa harap nilang lahat, kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hintil at di bilang Hudyo, bakit mo ngayon na bangga yung okay, kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hintil at di bilang Hudyo, bakit mo ngayon pinipilit ang mga hintil na mamuhay gaya ng mga Hudyo? Pinapawalang sala dahil sa pananampalataya. Galatia chapter 2 verse 15, kami ipinanganak na Hudyo at hindi makasalanang hintil. Gayunman, alam naming ang tao'y pinapawalang sala dahil sa pananampalataya kay Hesukristo at hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Kaya't kami rin ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sapagkat ang tao'y hindi pinapawalang sala
dahil sa pagsunod sa kautusan. Verse 17. Verse 17, ngunit kung kaming nagsisikap na mapawalang sala sa pamamagitan ni Kristo ay matagpo ang makasalanan pa, nangangahulugang bang si Kristo ay tagapagtaguyod ng kasalanan? Hinding-hindi. Verse 18, ngunit kung itatayo kong muli ang winasak ko na, ipinapakita kong makasalanan nga ako. Verse 19, ako'y namatay na sa kautusan sa pamamagitan rin ng kautusan upang ngayon mabuhay para sa Diyos. Namatay na akong kasama ni Kristo sa cross. Verse 20, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin, at habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Verse 21. Galatia chapter 2 verse 21, guys. Pakisabayan ako. Hindi ko maaaring tanggihan ang kagandahang loob ng Diyos kung ang tao'y mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan. Walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Galatia chapter 3, kautusan o pananampalataya. Galatia chapter 3 verse 1, mga hangal kayong mga taga-Galatia, sino ang nakagayuma sa inyo? Maliwanag na ipinahayag na sa inyo kung paano namatay si Jesucristo sa krus. Verse 2, sabihin nga ninyo, tinanggap ba din nyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo? Verse 3, talagang napakahangal ninyo. Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon nais pa ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling lakas. Verse 4, wala na bang halaga sa inyo ang maraming bagay na pinagtiisan ninyo? Mayroon pa naman siguro. Verse 5, bakit ipinagkaloob sa inyo ng Diyos ang Espiritu? Bakit siya gumagawa ng mga himala? Dahil ba sa inyong mga gawa ayon sa kautusan o dahil sa inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo? Verse 6, tulad ng nangyari kay Abraham, sumampalataya siya sa Diyos at dahil dito siya itinuring ng Diyos na taong matuwid. Verse 7, kung gayon maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Verse 8, bago pa ito nangyari ay ipinahayag na ng kasulatan na ipapawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya. At ang magandang balitang ito ay inihayag kay Abraham sa pamamagitan mo'y pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. Verse 9, samampalataya sa Diyos si Abraham kaya't siya pinagpala at pagpapalain ding tulad niya ang lahat ng nananalig sa Diyos. Verse 10, ang lahat ng umaasa sa mga gawa ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa, sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod at hindi gumagawa ng lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Verse 11, malinaw na walang taong pinapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang pinawalang sala ay mabubuhay dahil sa pananampalataya. Verse 12, ang kautusan ay walang kinalaman sa pananampalataya sa Diyos sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa lahat ng hinihingi ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan ng mga ito. Verse 13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Verse 14, ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay matatanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos, ang kautusan at ang pangako. Galatia chapter 3 verse 15, mga kapatid, narito ang isang pangkaraniwang halimbawa kapag nalagdaan na ang isang kasunduan, hindi na ito mapapawalang kabuluhan ni numan, hindi rin ito maaaring dagdagan. Verse 16, ngayon nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling, hindi sinasabi at sa kanyang mga supling, na ang tinutukoy ay marami kundi at sa iyong supling. Naiisa ang tinutukoy at ito'y si Kristo. Okay guys, nandito na tayo sa aklat ng Galatia chapter 3 verse 17.
Ito ang ibig kong sabihin, pinagtibay ng Diyos ang kanyang kasunduan at ipinangako niyang tutuparin ito. Ang kasunduang iyon ay hindi mapapawalang saysay ng kautusan ng dumating pagkaraan ng 430 taon ni hindi rin mapapawalang saysay ng kautusan ito ang mga pangako ng Diyos. Verse 18. Kung ang pamana ay ipinagkakaloob dahil sa kautusan, hindi na ito dahil sa pangako, ngunit ang pamana ay ibinigay ng Diyos kay Abraham bilang katuparan ng kanyang pangako. Verse 19. Kung ganon, bakit ibinigay ang kautusan? Ibinigay ito upang maipakita kung ano ang paglabag bago dumating ang anak na pinangakuan. Ibinigay ang kautosang ito sa pamamagitan ng mga anghel sa tulong ng isang tagapamagitan. Verse 20, ngunit hindi kailangan ang tagapamagitan kung iisang panig lamang ang gumagawa ng kasunduan at ang Diyos ay isa, ang mga anak at ang mga alipin. Verse 21, ang ibig bang sabihin nito'y sumasalungat ang kautusan sa mga pangako ng Diyos? Hindi kung nakapagbibigay buhay. Sana ang kautusan ang tao ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya rito. Verse 22, ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan, kaya't ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus, kay Hesus Kristo. Sorry guys. Ulitin ko yung verse 22. Ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan, kaya't ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Hesus Kristo na ibibigay sa lahat ng sumampalataya. Verse 23, bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo ay kinulong ng kautusan hanggang sa mga pananampalatayang ito kay Kristo ay mahayag. Verse 24, kaya't ang kautusan ang naging tagapangalaga natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Verse 25, ngayong sumasampalataya na tayo kay Kristo, wala na tayo sa pangangalaga ng kautusan. Verse 26, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Verse 27, ang buhay mismo ni Kristo ang isinuot sa inyo na parang damit ng kayo'y mabautismuhan sa Kanya. Galatia chapter 3 verse 28, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grigo, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay isa na dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Verse 29, Galatia chapter 3 verse 29, at kung kayo kay Kristo, kayo'y lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Basahin pa ba natin yung chapter 4? Bukas na lang guys, mahaba-haba ito eh. Bye everyone, God bless.